Yo, so today, ba't nga ba ako nakamask? Nakikita niyo yung mga yan. Ah, kalat eh, no? Hindi naman siya kalat, yan. Yung mga laruan na yan. So I'm planning to sell those. I and Beng decided to, declutter some of the stuff na tingin namin pwede pang ma-convert into funds. So, hopefully soon ma-reveal namin ba't kami nagtatry mag-bump ng funds. So, I'm gonna try to make some money out of those. Try ko i-capture yung mga paglilinis ko mamaya ng mga toys. Ayan. Ito yung cleaning tool na ginagamit ko ngayon. Yun, so hindi ko na napakita or di ko na na-videohan kung paano ako nag-picture kanina. Pero, ayan, ganyan ko na lang pinicturean yung mga items. Then, pinost ko siya nilagyan ko na lang siya ng mga caption per photo para mas madaling malaman yung mga prices per item. Then, meron akong nilagay na price for take all. So, sa computation ko, take all is 11.5. Pero pag kinompute siya lahat, nasa almost 17K. So, yung 17K na yun, mababa pa siya sa lagay na yun. May nakuha na akong deal. May mark na siya na sold. May nakuha na akong deal. So, in less than 1 hour, nakahanap tayo ng bibili. Hey, nakatapos din kami ng pagtatrabaho sa wakas. So, sabi ko nga, nabenta namin yung mga toys namin. Karamihan, not all. Kasi yung iba talaga, hindi ko siya kayang i-let go pa. Ayun. Ayan. So, now we're going out to buy box or makahingi ng box. Dahil extra cost pa yun kung bibili pa kami. We need a box kasi ipapadala ko nga siya diba sa drop and go. So, ngayon lang ako magkakaroon ng experience ng drop and go. Kaya gusto ko rin siyang malaman kung paano yung shipping way na yun. Although, madali intindihin yung logic kasi dati tawag lang dun parang papasabay mo siya sa bus tapos i-deliver siya papunta dun sa province kung saan man papunta yung bus. So now, may drop and go na malapit sa amin. Yun yung nire-request nung buyer. So, tignan ko kung may sasama namin kayo once mag-drop na kami nung boxes or ng box. Kasi isang box lang daw hanggat maaari. Kasi baka singilin ng extra kung mas malaki. Anyways, yun muna. Ito muna kami sa bilihan. Yan, tuloy ang paghanap ng box. Ayun, dami ko nakikita ng boxes. Yan, bali, nasa DIY kami. Hanap kami ng box. Mga ganyan siya, no? Ewan ko yung ganito kalalaki, parang kulang pa din. Ewan, oo, feeling ko. Dami kasi talaga ng items ni boss. So, mabuti na yung sure. Tingin muna kami. Pag wala, last option is bumili na talaga. Yung kinakausap ko na lang yung buyer na baka pwedeng sagutin niya yung konti kasi 159 yung bubble wrap. Tapos ito namang box yung balikbayan. Ano siya? Ito ba ito? Ayan. 149. So 159. So ibabawas pa natin yun sa profit. Actually hindi mo siya profit. So napagbentahan. Kaya kinakausap ko siya kasi 308 to. Kumbaga, kahit ako nun sa 200, kanya yung 108. Hopefully, pumayag si boss. Pila ko muna to. Yan, kami ni Beng ay nasa bahay na. So, we have prepped yung mga items na nabili sa akin ni sir. Ayan. Dito na siya la. Actually, hindi yan lahat dahil hindi pa namin nalabas yung ibang nandoon. Sa block na yan. Then, inassemble ko na yung box. Naka-ready na rin yung bubble wrap. So, ang bubble wrap ko lang naman hindi lahat kasi abutin kami ng siyam-siyam. So, ang bubble wrap ko lang is yung malalaki and somehow delicate. Marami kasi dyan mga delicate na materials or items. So, ayan. Ayan na yung box. Ayan, just enough. So, okay. Start na kami na magbalot. Let's go. Pero bago namin balutin, kailangan ko munang pagpaga ng alikabok yung mga yan. Let's go.
Unahin ko ng pagpagantong mga pangko dahil tingin ko sila yung bagay sa ilalim. So yun, medyo patapos na. Tinulungan ako ni Bing na magbalot. Ayan. Yung mga nabalot na namin. Ito hindi na talaga ito babalutin. Lang talaga mahalaga yung malalaki. And yung mga delicate na ito kasi may mga ganito. Ayan o. Ayan. So it's a mixed emotions where ako personally kasi ako mga nagsibili nito. Tas yung bawat isa sa kanila naaalala ko pa kung paano namin nabili, kung paano ko siya binili, ganun. So, kumbaga, pero para sa akin, since ilang years sa akin to 6 years na sa akin yung iba dito. So, basta pandemic days, meron ako niyan. Pero yung iba dito, mga ganun. So, ayun, feeling ko na sulit ko naman na sila na nakikita araw-araw for few years. So, yung mga taong pausbong sa ganitong klaseng hobby, siguro oras naman para sila yung makinabang ito. Kasi karamihan din dito, hindi mo na basta-basta mahanap. Rare na siya. Yung ibang Zoro ko dito. So, congrats sa mga kuha agad. Kasi alam ko reseller yung nakabili nito. So, yun lang. Parang time to let go of this treasures para ma-enjoy naman siya ng iba. Ganun lang talaga yun. And hopefully pag dumating yung time in God's perfect timing and will, nagkaroon kami ng sarili namin talagang bahay, maayos. Sana maibalik ko ng yung iba man lang, hindi man lahat, at least yung mga iba, magkaroon ako ulit sa sarili kong parang man cave ba. Ayun. So, yun, magbabalit na lang muna kami. Ayun, nakapagbenta kami ng mga toys namin. So, hopefully ma-vlog ko din yung iba pa naming i-declutter or i-let go na gamit para pang-bump ng funds namin or makatulong at least sa ibang bills. So, yeah. Peace! Yan. So ngayon, i-ahatid na namin yung parcel or yung box papunta sa drop and go na tinatawag. So itong araw na to is the next day lang nung nabalot namin. So kagabi namin nabalot yung box. Ayun. So ngayon, ang mission is may ship siya. Kasi syempre nagbayad na siya, di ba? 11K yung binayad niya. So pinagkatiwalaan niya tayo. So ako, sobrang gustong-gusto namin yung dalawa ni Beng na pinagkakatiwalaan kami ng mga tao. Tapos daming beses na naging abonado kami, naging kami, parang oras namin yung na-compromise dahil sa iniingatan naming tiwala. Which hindi namin siya pinagkisihan, pero share lang na ganun minsan yung mangyayari sa'yo kapag talagang pinangahawakan mo yung tiwalang binigay sa'yo. Kasi ayaw mong masira, ayaw mong ma-compromise. So minsan out of your own money or time, mo na yun, isasama mo na yun doon para lang smooth lang yung usapan. So ngayon yun, dadalhin ko nga to doon. Kung tutuusin, kung nabenta namin siya sa isang tao na may dalawang tao na nag-inquire na
ipapalala move nila, sobrang dali lang sana ng ano, kasi kahit na ilagay mo lang yan sa isang lalagyan, kahit hindi na sealed yung box, ayun, wala ka ng effort. Tapos pipick upin sa bahay. Ito, 'di ba, kailangan namin ihatid, kailangan namin asikasuhin. Actually, ito magpapaluwal pa ako dito dahil kailangan ko munang bayaran yung shipping. Para siyang LBC eh. Tapos tsaka niya ako babayaran pag napakita ko na yung receipt. So kung hindi pa kayo nakaranas magpa-ship ng tinatawag nilang drop and go, so it means na may mga branches ng drop and go. Tapos yung mga branches na yon, pag nakuha nila yung parcel mo or yung box mo, dadalhin nila sa terminal ng bus. In our case, papuntang Lawag. So ilalagay siya sa mga buses na biyaheng papuntang Lawag. Tapos aabangan na lang ng client or ng customer doon sa dulo sa terminal, sa end niya. Tapos kukunin niya doon. Papakita siya ng ID. Po. Ayun. So pagdating mo dito, titimbangin para sure na pagdating doon sa pupuntahan, same ang timbang. Yan, so marami pala siyang point sa Pilipinas, tulad niya, no? Sa mga terminals. Pwede yan sa mga terminal na ganyan, so kung may papaship kami. At pwede rin kasing magpa-ship sa amin, tapos dito ibabagsak. Yan yung mga permanently closed nila, wala na yan, mga yan. Yan. So guys, kung taga Novaliches din kayo, along Quirino Highway, yan, andito siya across Dalit. And then katabi niya is Andong. So, kailangan namin mag-antay kasi isa lang daw yung sender nitong lahat ng boxes na nakikita niyo. So, nakikiusap si Ben kung pwedeng humingi isingit kasi isa lang naman yung sa amin. Kilala si Drop and Go nung pandemic. Ano ko? This is a parang 2XL large box ng travel box yung nabibili nyo sa mga hypermarket. So nasa 10 kilos yan, 10.5 to be exact. Papuntang Lawag City. Ang inabot lang 305. So mas mura talaga dito compared sa mga known na couriers. Mabilis daw, sabi naman. And siyempre mas mabilis siya. So now nagkataon lang Sabado ngayon. Sunday bukas, so walang sarado yon. So ang Lawag or mga ganong area usually daw takes 2 to 3 days, max 9-3. So ngayon pinapa-expect na baka Tuesday na dumating dahil wala nga bukas. Yun, mas mura talaga dito. Imagine, laki ng box, 10.5 yung timbang, pero 305 lang inabot. Yun. Depende pa rin sa declared ba? Depende sa declared value. This was declared for a minimum amount lang. So, minimum is like 500. Ayun. Nung pandemic lang pala nag-start to. Kasi naalala ko dati, nagpadala na ako sa bus. Kaya pala wala pang ganito nun. Tapos na kami magpa-ship. Sa amin na yung receipt niya. Ganito yung itsura ng receipt. You should get this kind of receipt yan. Victory liner siya. Tapos nakalagay dyan lahat ng details and amount. Ayan, yung name na nagpadala, name ng nag-receive, and at yung tax and all. Then ito, binigyan ako ni Boss Carl, which is yung in charge dito sa Novaliches or Quirino Highway branch. Kaya si Boss Carl, maraming salamat, napakaganda ng customer service niya. Lahat ng kailangan mong malaman, sinabi niya na sa amin. Kaya ko inaalam yung mga ganyan, kaya namin inaalam kasi hindi mo naman alam kung kailan ka magpapaship. So at least ito may idea ka. So if you are on Quirino Highway area, dito sa may QC, sa may bandang Mindanao Avenue, sa Uyo, or near Novaliches at wala kang drop and go, kontakin mo si Boss Carl dito sa drop and go dito sa may Quirino Highway. Sa kanto siya ng C5
and Mindanao Avenue. Dito lang katabi ng Andox. 0998-334-3927. Diyan, open sila Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Pero hanggang 4 p.m. lang pag magpapadala ka. Hanggang 6 p.m. pwede ka claim. And then, open sila on all holidays except yung mga major holidays na kailangan nila magsara. Like Christmas, New Year, mahal na araw. Yung mga ganong klaseng holiday, sarado sila. So kung di kayo sigurado sa holiday kung bukas sila, pwede kayong tumawag doon sa binigay kong number. So yun, that ends our first decluttering adventure. Yun, tawagin natin tong decluttering adventure natin kasi we will search more sa bahay na parang kailangan na naming i-let go. Not just para gawin siyang pera lang, kung hindi para naman mapakinabangan na lang siya ng iba, mas maalagaan siya ng iba. So, yung mga items na i-release namin or ibebenta namin are mostly minahal naming mga gamit kaya nasa amin siya ng matagal. Itong mga toys ko, pandemic days pa yan, 2020, 2021 pa lang nasa akin na yan. But for us, we think it's time to let go. Inalikabok na lang sila, hindi na namin sila masyadong, hindi naman sa hindi na-appreciate, pero hindi na namin siya masyadong na-enjoy because we're so much busy and nadudumihan na lang sila. So, sa next na makakuha ng mga toys na yan, hopefully, mag-enjoy sila, tumagal sa kanila, and hopefully sila na yung last na owner ng mga toys na yan. So, yun. Peace! See you on next video. Like, comment, subscribe. Hey, yo! Peace out!